Pag kayo scaffolder, alam ko nasa labas lagi. Paano naman ang weather sa inyo? Sibayin mo na. Oo. Sa akin, sa weather, goods na goods kasi sa mga previous ko, init, hindi ka makatagal. Kasi alam niyo naman, scaffold nasa outdoor lang. Hindi ka makatagal ng 3 oras. Ganun na, dito kahit walang pahinga. Goods na goods na. Maiksi lang yung oras. May tinatawag silang work balance, work-life balance. Yeah. So, hindi mo kailangan pumayod ng pumayod para kumita ng malaki. Kung baga sapat na, mas maganda kaysa pinanggalingan na dito, mas maganda kumpara doon. Yun. So may mga advantage at disadvantage talaga. Buhay ko, trabaho, tagumpay, tawanan at tulungan. Ito ang Buhay Ireland Podcast. Let's go! Buhay Ireland, lakas ng kabayan, trabahong tutot o di lang harap-harapan. Driver, nurse, pati construction, factory, office, taas no sa action. Buhay on ay may gabay ka rito sa hiring negosyo, di ka nag-iisa bro. Kainan, inuman, kwento ng tagumpay, boses ng Pinoy, tuloy lang ang buhay. Kahit malayo sa Pinas ang paa, puso ng Pinoy ay nandito pa rin. Kamusta sa inyong mga kaibigan natin dito sa Buhay Ireland, sa mga buhay natics natin dyan. Ito na naman tayo nagbabalik. Jerome, host ng Buhay Ireland, and I just wanna tell you guys na nandito tayo sa Carlo. Okay, meron tayong kababayan. Nakikita nyo. Papakilala natin ito mamaya konti, unti-unti. So, dito sa Carlo, kasi biglaan to Actually, biglaan to. At out of nowhere, and we're so happy. I'm so happy na makakasama natin tong mga idol natin. Nakakausap natin to sa Facebook, pero hindi naman namin expect na magkikita-kita kami ngayong araw na to. Plus, meron tayong kasama isang bayani na naman dito sa Ireland. So, una natin pakilala yung isa nating i-interviewin ngayong araw na to. Isa siyang scaffolder. Kukwento niya yung buhay niya dito sa Ireland, paano ba siya napunta sa Ireland, and ano ba yung mga sacrifice or challenge na dinaanan niya. So, lahat tayo may mga ganito. And then, we'll jump in, syempre, dun sa mga content creator na nandito sa Ireland. For the first time, nakita-kita yung mga content creator out of nowhere. Mapapakilala natin yung buong story ni Pinoy Scaffolder at ni Kuya Jones Wanderer. Yun. Sila, kami, as nag-usap lang tayo. Kuya Ronaldo kanina. Walang plano. Walang plano. Sa live. Diba? Kuya Jones, nagulat ako, nagpa-picture kanina. Kaya sabi ko, medyo, exciting. Nag-iba yung topic na mas gumanda. Kumbaga, kasi focus nga tayo sa scaffolder, sa work. Na ito nga pala si Kuya Jason, scaffolder ng Ireland. Isa sa mga scaffolder ng Ireland. Si Kuya Ronaldo, alam nyo na, kilala nyo na yan. Lagi yan lagi nagpa-post, guys. Ng 2 oras. Anong mga tinatayo mo ng 2 oras? Secret lang. Marami tayong bashers here. Ano lang yun? For entertainment. For entertainment. Huwag silang maniwala. Huwag kayo maniwala. Huwag na kayo. Joke lang yun, ha? Huwag na kayo pag-follow sa kanya actually. For fake news. Minsan merong utak na, kumbaga, alam mo naman, di ka paniwala. Papasaya lang ba? Pampag-good vibes lang. Pampag-good vibes lang, di ba? Kasi naman Papatanggal ang pagod. dito sa Ireland kasi we all know naman na sobrang nakafocus sa work. Minsan gusto rin natin mag-enjoy. Gumawa ng mga ganun, ng mga content or pagpasaya lang. Kumbaga, masaya na si Kuya Roda sa ginagawa niya. Anyways, pag-usapan natin mamaya konti yan. Mag-focus tayo sa scaffolder, Kuya Jason. Kamusta, Kuya Jason? Magandang gabi, sir. Okay lang. Saka pasalamat din tayo sa Panginoon na hindi ko rin napunta dito sa Ireland. Yun. Dahil sa mga struggle sa buhay. Yun nga, struggle sa buhay. Kasi minsan, pag nag-uusap-usap tayo, it's more likely yung struggles na, yung challenges na nakakaroon sa atin. Hindi naman po, nandito kami sa Ireland is wala na tayong mga nangyayari na, marami pa rin. And then, pinagpaalala tayo na nandito na tayo sa Ireland and nakapasok sa work. So, biyaya sa atin yun. Pero, Kuya, bigyan nyo nga kami ng idea. Sino ba si Kuya Jason? Siya nagsimula. And ano ba ang trabaho natin dito? As I said, as scaffolder. Ano ba? Plus si Jason Floren, taga Mindanao doon sa Pilipinas. And sa Misamis Oriental, 38 years old na po. Saka, napapasalamat din na nakapunta dito. Tapos, bago ako nakapunta dito sa Ireland, naka-Africa. Sa Madagascar Island, 2011. After that, Saudi. 6 years din. Nag-Dubai. After Dubai, doon, naka-cross country papunta dito sa Ireland.
Kaso hindi na ako nag-apply nito. Yung kaibigan ko, kasamaan ko dati sa sa trabaho, siya nag-introduce, nag-message sa akin na, Jason, Yep. may hiring po dito. Mag-email ka. Yeah. Ako, niwala naman ako sa mga ganyan. Yung iba, marami pang tanong. Ako, diretso ako email. Yun. Diretso na email. Huwag ka nang Eric agad. pag email ko, reply agad. Pasa, send your resume. Binigay ko agad. Ayun, tawag na for interview. Pero kuya, hindi ba kayo nagano? Parang syempre pag ganyan, email, hindi nyo ba tinitignan muna kung totoo ba to o hindi? Parang ganon. Like, how many person na nagtiwala kayo kagad na sige, mag-apply din ako. Hindi na rin ako nagdalawang isip kasi matagal ko na din nakasama sa trabaho ang nagbigay sa akin sa email. Tapos, wala namang mawawala sa akin mag-email. Libre naman mag-email. Hindi ka na magbabayad pa. Email ka lang, tapos nag-reply. Pero yung nag-apply kayo ba, meron ba sinasabi sa inyo may babayaran kayo, mga ganung bagay? Kasi... Wala na. Nung pagtawag ni Sir Lan sa akin, Job Vertex pala yung agency nila sa Dubai. Tapos in-explain niya sa akin na, Sir, ipasa mo lang yung interview, sagot na nila lahat. Yun lang yung importante, yung interview mapasa mo. So, kasi ang Job Vertex, nakikita ko po yun pero hindi ako sure kung hindi ko naman sinasabi hindi siya legit or whatever. Pero marami akong pinopost ng mga kababayan din natin na Job Vertex nga yung agency. So, totoo po pala talaga ang Job Vertex. At may mga Pinoy po ba nag-assist sa inyo din sa Job Vertex or ibang po sila, non-Filipino? By department sila. Yung unang nag-entertain sa amin, tumawag, parang sila ang nag-line up. Sa resume si Sir Lance. Pagkatapos ng interview, tawag siya, pasado ka na. Tapos pinasa na naman niya kami sa processing team, si Ma'am Hiba. Si Ma'am Hiba na ang nagano lahat hanggang sa makapunta dito. So, okay naman yung process nyo. Yung nandito na kayo sa Ireland, like, paano kayo in-assist dito sa Ireland na mga... So pag sabi, sundin nyo lang yung mga guidelines step by step para hindi na malayo yung topic ba kasi yung iba marami pang tanong, ito, ganyan. Kung sundin mo lang yung guidelines na sinabi nila, tuloy-tuloy yung agos. Wala nang hirap at saka magkaintindihan kayo lahat. Intact. So, sabi nyo kanina nag-Dubai. Dubai yung last destination before kayo. Tapos nag-Madagascar before ng Dubai. So, yung Dubai scaffolder po kayo noon? Hindi pa? Hindi. So, paano po yung transition na ginawa nyo? Bale, sa Pinas, scaffolder talaga ako. Okay. Scaffolder, saka safety officer din pa ako. Tapos sa Madagascar, scaffolder. Sa Saudi, scaffolder. Sa Dubai lang ako hindi nag-scaffolder. Bale, nasa ako Dubai Court. Dubai Court. Sa mga, tiboy kami sa mga judge doon. Okay. So, ibig nyo sabihin, iba rin pala yung, nagkaroon kayo na parang break sa scaffolder. Tapos, ano po bang, parang yung palagay nyo, mas okay po ba yung work nyo sa Dubai? Or mas pinili nyo pa rin na bumalik sa pagiging scaffolder talaga? Yung trabaho ko sa Dubai, okay naman siya, relax. Parang ganito lang din. Pero, yung katawan mo, tsaka yung skill mo, hindi talaga mawawala. Balik ka talaga. Balik sa scaffolding. So, hinahanap niya. Oo. Hanap niya. Sa pagiging scaffolder. So nakita niyo po itong hiring dito sa Ireland. So, okay naman po ba yung pasahod nila? Okay ba yung mas compare natin sa mga previous jobs natin sa ibang bansa? Okay naman, sulit na sulit. Nakakain na tayo ng maayos, tapos may pamirinda pa. Nakalaban mo, pamirinda na tayo. Dati, makakain lang tatlong beses. Walang merinda ngayon. May merinda. So, ganun din ba kayo, Kuya Ronaldo? Parang ganun din, nakapag-merienda na rin kayo ngayon? Ay, oo naman, Sir Jerome. Talagang burger palagi ang merinda namin. Kung dati, kubos na ang merinda namin sa pinanggalingan namin. Dito, burger na, kumbaga. Mahal na yun, kumbaga. Okay. So, masaya kayo, like both of you are scaffolder. Talagang parang mas
at home na rin. Kung mas, parang mas relax na kayo na nandito kayo sa Ireland na yung trabaho nyo is scaffolder compared dun sa mga previous place nyo siguro na nagtrabaho kayo doon. Medyo mabigat siguro. Ang job nyo doon, like scaffolder pa rin pero mas in demand, like kailangan nyo more hours. Dito kasi hindi mo kailangang mag-overtime ng marami. Kasi yung kinikita mo sa loob ng isang linggo, sapat na kumbaga. Nasa sayo na yun kung mag-overtime ka. Pwede rin hindi. Pwede rin mag-overtime. Kumbaga sapat na yun na 39 hours a week ka lang. Yeah. Sapat na yun kung para sa'yo. Kung mag-overtime ka at kung meron, pwede rin. Mas maganda kung meron, di ba? Sayang naman kung mapapahinga lang. Tama. Isang tanong ko dito, syempre alam naman natin, sinabi nyo, may init na lugar yung mga pinagsasabi natin pinatrabaho nyo compare naman natin yung weather dito. Pag kayo scaffolder, alam ko sa labas lagi kayo. Paano naman ang weather sa inyo? Sibayin mo na. Sa akin, sa weather, goods na goods kasi sa mga previous ko, mainit, hindi ka makatagal. Kasi alam niyo naman, scaffold nasa outdoor lagi, outfield. Hindi ka makatagal ng 3 oras, ganun na. Dito, kahit walang pahinga, goods na. Kasi dahil sa weather. Kayo naman kuya? Talagang galing din ako sa Saudi. Una since 2016. 2 taon na ako doon, straight yun. Talagang doon mo makikita ang kulang na lang umiyak ka araw-araw. Sobrang init. Bago sa oras ng pagising mo hanggang sa umuwi. Napakahaba ng preparation. Gigising ka ng advance ng 2 oras para maganda ng ng makakain. Pipila ka sa kakainan mo. Hindi lang naman ikaw. Nasa 100,000 katao. Pipila ka pa rin pagdating ng bus. Pagtanghali, pipila ka pa rin sa pagkain. Kumbaga, mas maganda rito kasi maiksi lang yung oras mo. Kumbaga may tinatawag silang work balance ba yun? Work-life balance. So, hindi mo kailangan kumayod para kumita ng malaki. Kumbaga, sapat na. Ika nga. Kumbaga nga mas maganda kaysa pinanggalingan natin. So, baka dito, mas maganda kumpara doon. Yun. So, may mga advantage at disadvantage talaga yung mga previews at ngayon, no? So, dito na kayo, nakatira kayo ngayon dito sa Kildare. So, ang pagiging scaffolder po ba, may mga, parang ba, agency kayo, base by base, or you stay here in, let's say, we're here in Kildare, Carlo. So, may job offer sa inyo, ang tama ba, may job, ang company dun sa malayo. Kasi nakikita ko kay Kuya Ronaldo, ang lalayo minsan, dinadrive nyo talaga. Ganun po talaga ba ang pagiging scaffolder? Ibay mo na. Ganun talaga. Kasi, depende kasi sa project Kapag maka-install ka na ng isang scaffold, maghihintay ka na naman ng babaklasin. Kaya yung project namin, palipat-lipat kasi pag matapos na halimbawa, doon sa Newcastle, natatapos na namin. Maghintay naman kaming araw, kaya wala kaming trabaho, kaya lipat na naman kami sa kabila. Maraming trabaho, hindi na ubos. Kaya lang, hindi lang sa isang lugar. Paikot-ikot, minsan dito, bukas, doon naman, ganyan. Dugida, Plumel. Kagandahan lang, meron kaming sasakyan. May yung gasolina nun, kuya, or like yung sasakyan mo galing sa company? May card kasama. So, hindi nababawasan yung kinikita nyo pala. Yun ang kagandahan ngayon dahil, di ba dati, may previous company ako, lumipat ako. Nung nasa Dublin ako, namamasaya ako linggo-linggo. So, palagay natin 25 euro, di ba sir? So, sa isang buwan, meron kang 100. Magkano yun sa peso, di ba? Malaki din pera na rin yung ngayon. May service kami, libre. Hindi na kami gumagastos ng pamasahe. Kumbaga, pagkain na lang. Sa pagkain naman, hindi na namin maubos yung 100. Sobra yun. Kami naman iba, hindi kami uminom. Minsan nga, isang buting beer, hindi namin maubos. Kami. Nagahati pa kayo talaga. Hindi naman, bibili siya ng beer, isang 6, hindi namin maubos. Kami sa pagkain, talagang pagkain. Kain talaga. Sa pagkain na kayo mahilig. Sa Nigarilyo, hindi kami naninigarilyo. So, hindi really kayo mabisyo pala. Walang pagkain lang bisyo namin. Bisyo pagkain. At least yung pagkain yung bisyo. Nakaka-addict din kasi mamili. Makakita ka na, bili ka na, nagbubulok na lang yun. Oo, nakaka-addict din to. Totoo. Nakaka-addict. Alam mo rin isipin, yung ano ba talaga yung essential na kailangan. Hindi yung basta-basta lang. So, masaya pala po kayo nandito kayo sa Ireland na talaga. Gano'n po kayo katagal sa Ireland? Bago lang. Magsi 6 months pa lang ngayon. 6 months? Ngayong bago talaga. 18. Okay. So talagang rin kayo, no? Parang nanibago rin kayo yung culture shock and everything dito sa Oo, nanibago. Pati sa lang talaga sa lamig. At least naka-adjust na. Mas gusto nyo pa yun ngayon, sabi nyo nga. Oo.
wag naman hindi pa na-experience yung snow. Ay, hindi. Malapit na. Kasama ka na. Sir Job, sama kami ha. Sama kami. Si Kuya John, alam lahat kung saan yung mga malalabog na lugar. Ito eh, wanderer to eh. Kuya John, the Wanderer. Explorer din. Explorer. Punta mo na yung Paul. Explorer. Di ba may caption kayo doon? My God, no. Joms, Explorer. Explorer. Parang Dora. Yun yung ba Parang si Dora. Dora the Mas Explorer. common kasi yung Explorer. Kaya pinili ko yung Wanderer. At least more on broad areas siya, including food or sa cities or something. Tuwing weekend, nasa kikita ko na umakit eh. Ako naman, mahilig ako sa dagat. Dagat. Namilig ako ng Mangingisda mamingwit. kayo. Nangisda kayo last time, di ba? May mga pamingwit kayo, nakikita ko yun eh. Oo. Natigil na ba kuya? Kasi lumayo na kayo sa Dublin eh. Tsaka ano na ngayon? Malamig na. Malamig na. Wala na rin. Wala na talaga. Tuwing summer lang. Hindi na rin naglalabasan yun. Dati nakahuli kami, nakatikim pa nga kasi kami ni Bay. Isang balde. Isang balde. So ilang linggo yun? Or ilang buwan sa inyo yun? Nako eh, yung mga yan, mga Isang ano lang yun? Talaga. Isang linggo. Hindi naabot. Pagkaloto, diretso ubos. Eh, may kasama kaming mga Indiano. Kasama. Gusto din nila. Gusto rin nila. Eh, alam namang pagdamutan namin. Oo. Siya ang nag-drive sa akin papuntang dagat. Siya ang taga-pitas ko. Ako ang siya ang taga-pitas. Naglagay Okay. sa Oo, taga-shoot sa balde. Paano pag wala kayo nahuli? Eh, di, dadaan sa ano? Sa shop. May isang andalaman. Ako doon na tayo bumili ng isda. Okay. doon naman na. Okay din pala. At least nalilibang kayo Kuya Jason sa mga Nakakalibre din ako. Oo, nalibang din. Nalibang Parang kasi. pang relax. Pero nung ako dati sa Dublin, sir, Oo. dahil malapit kami sa Dons na malaki sa may Charlestown. Yeah. Tuwing hapon, bago sila magsara, inaabangan ko yung mga nagsisil na pagkain. Yung lechon na manok, di ba? 6 euro yan? Oo. 7 euro? Oo. Pagdating ng ano niya, ng gabi, 1 euro na lang yan. 1 point something. Tsaka yung tinapay, Yes. nakakita pa ako ng pinido niya, sabi, bili ka niyan, okay pa yan, ilagay mo lang sa fridge. Sabi, Freezer mo yung lang. nga po lagi binibili ko. So, Iniinit ko lang pagdating sa site. Ayos, kahit isang linggo, hindi siya napapanis. so yun yung yung tip number 1 nyo sa mga bago dito. Oo, sa mga bago. Maghintay ka ng oras na magsasara yun doon. Mga ilang minutes kuya bago magsara. Mga half hour. Hindi lang naman ako mag-aabang, pati ibang lahi. Meron. Marami din nag-aabang. Marami nag-aabang. Natutunan na din. Kasi sayang din naman eh. Oo, Malaki totoo yun. Malaki masasave mo din. Masasave kasi fresh pa naman yun. So, isipin mo yung lechon, 6 euro. Pagdating ng, gantay ka lang ng kalating oras, 1 point something lang, di ba? Isang ikot lang. Oo. Tsaka tinapay. Tinitira ko yan. Oo. Fresh pa yung, masarap yung fresh yung mga tinapay. Pasipagan lang. Nila. Yes. So, balik tayo kay Kuya Jason. Nasabi ko kanina, yung ano sa ngayon, alam ko 6 months pa lang kayo dito. Pero in that period of time na 6 months, may maganda ba kayong nakita dito sa Ireland so far? Like yung pamumuhay, yung work, sabi nyo rin kanina. May mga ganun ba kayo for now? Oo. Kasi dito, parang tama yung sabi ni Bay na work balance talaga. Tapos hindi ka pinipressure. Yes. Walang pressure dapat kasi sa dati, kami alas 4, gising na. Dito parang makontrol mo yung oras ba. Yeah. Makapahinga ka ng maayos. Tama. Pati ang kagandahan, 2 araw yung rest day. Yun. Doon. Yun ang hindi nyo nakukuha doon sa Oo. iba bansa na napuntahan nyo. Hindi. May talaga work talaga. Work talaga. Kayod. Pero sa yung sa Dubai ako, Oo. yung rest day ko doon, 2 at kalahati din. Ang dalot. Oo. Kasi hindi naman hospitality kasi sa trabaho. Kasi iba yung... Iba yun. Tapos government pa yun. Yun. Pero doon sa mga previous ko, sa mga construction, 1 day lang talaga yung One day lang. So talagang bugbugan din talaga. Bugbog, long hours. Yeah. Long hours yung trabaho, tapos Long mainit pa. So, Mainit. kita nyo naman trabaho namin, laging steel, bakal ba? Bakal. Laging gamit na gamit yung balikat namin. Oo. Pero gusto namin yung trabaho namin, hindi mahirap yung para sa amin. Oo naman. Kasi gusto namin yun ang skill namin eh. Oo. Diyan kami kumikita. Dahil kung yung trabaho, kahit sino, kung hindi mo gusto yan, mabigat kung mahirap yan para sa isang Oo. tao. Tama. Dahil gusto mo yan, magaan yan para sa'yo. Gawin mo yung parang wala lang, masaya ka lang maghapon, gawin mo na yung hindi masama alam mo, di ba? Magaan din man trabaho, hindi mabigat, hindi mahirap. Tsaka kung may katuwang ka, ayos na ayos. Tatanong ko lang din, mga kuya,
alam ko, may mga, ano ba, may kategory o criteria, di ba? May mga housing kayo dito. Doon ba sa mga previous job nyo, umakit ba kayo ng mga building, ganun matataas pa talaga? Or parang housing lang? Dito? Dito. Sa ibang bansa? Or like, compare natin sa ibang bansa dito, may ganun bang ano nyo? Kasi ang mga scaffolder, nakikita ko, di ba, tataas na mga inakit na mga yan. Pero dito ba, ganun din ba kayo? Or mga bahay ba ang ano nyo? Dito sa Ireland, mga housing lang. Housing Pero lang. doon kami sa Saudi tsaka sa Madagascar, mga power plant. Power plant. Oh, mga refinery, mas mataas pa. Mataas. Mahirap Oh, doon. Mas mahirap na. mga 100 meters, Oo. mas mataas pa. So, hindi siya, hindi ko masabing safe kasi lahat, pag nag-scaffolder ka, buhay naman talaga. Oo, ubos buhay talaga. Diba? Kasi Kailangan nasa may labas ka. malakas ang loob mo, buwan loob mo. Oo, malakas ang loob mo. Wala kang takot nasa mataas. Akit ka kasi sa matataas na lugar. So, hindi rin siya madali. At pa, hindi lang naman sa taas dahil mga bakal din yan. Oh, hindi lang sa Hindi natin alam, di ba? Kasi may mga nakikita akong mga video rin kasi totoo may nakikita rin ako mga video na yung iba, I don't know what happened, pero Nagko-collapse. nagko-collapse, yung pag nagbibuild sila, hindi stable or hindi nila talagang tinitignan. Kasi Oo. every step counts, di ba? Para sa inyo. Kailangan matibay, alam nyo sigurado bago umakit kayo or mga ibang tao na gagamit nun. Para, kumbaga, safety. So, you have the training din naman, for Oo. sure. Oo. Dito kasi yung safety maluwag. Maluwag. Kumpara sa pinanggalingan ko. Bawat clam, bawat tubot, in-inspection dito wala. Napakaluwag ng safety dito. Talaga? Magaling lang sila sa mag-orientation ka, ganyan, induction. Pagdating mo sa site, bahala ka na dyan kung malaglag ka o hindi. Totoo yan dito. Kaya ikaw na lang mag-ingat. Ikaw na lang mag-ingat sa sarili mo dahil yung iba, di talaga, delikado talaga. So mas mahigpit yung ibang bansa Oo. sa Oo. safety. Tama mo yan, hindi pa rin masusunod. Kasi wala sila masusunod eh. Yung Irish kasi, o ibang lahi ng mga European, sila ang masusunod, mataas ang ego nila. Hindi mo sila pwedeng pangunahan. May alam ka na ito madali ito. May gamit na dyan. Hindi mo sila pwedeng pangunahan. Sila ang masusunod. Isa yan sa napansin ko. Oo, totoo yan. Tapos yung isa, doon sa previous namin, yung hinahawakan mo ng mga gamit, safe talaga sa kamay mo. Kasi, hindi lang scaffold, erection lang. Kasi yung mga hawak mo na sa kamay mo, may tendency din na malaglag. Eh dito, magtrabaho ka sa taas, may magtatrabaho din sa baba. Yeah. Tsaka yung isa Adjust ka talaga. yung isa pinagbabawal sa ladder, yung hagdan ba, nakikita nyo. Doon sa pinanggalingan ko, bawal na umakyat ka na may dalay isa, umakyat ka. Okay. Dito, pwede. Hindi sinasaway ng safety, which is bawal talaga yun. Dahil isang pagkakamali mo lang, nangyari yan doon sa pinanggalingan ko. Tusok yung niya. So, may Patay. Three-point may contact. mga ganun incident. Pero as you said, alam nyo na yon, may background na kayo sa ganun. So alam nyo na yon, hindi nyo na, kumbaga kahit hindi nila gawin nyo, pero para sa inyo, yung alam nyo yung mas maganda na yung walang ma-accident. Ang problema nga lang dyan, siyempre, Irish sila o ano man. Kaso lang, pag mamadaling ka, go. Alam mo naman dito, di ba? Ang trabaho ng mga tao dito, wala sa ayos. Sige, walang problema. Pag mali, ulit lang, ganun lang. Wala silang pagplanuhan natin yan, kailangan tama. Minsan na talagang pag mali, baklas, kabit na naman. Ganun yung gawa nila dito. Hindi yung walang quality ba? Basta quantity, marami lang na mariyamay. Tapos mali, baklas na naman. Di ba, bay? Yan talaga. Kaya, nasa scaffolder na nakaano ka, may alam ka talaga, adjust ka na lang talaga. Kayo mag-adjust. Oh, Which is yung ginagawa nyo. Oo, yun ang Na-adjust yung ginagawa. sarili nyo. Kasi mahirap na magkaaway. Yan ang pinaka... Ako naman, nagkakamali din. Si Bay, may idea sa kanya. Yeah. Minsan, di rin ako naniniwala eh. Kasi ikaw, ano ba ako gumagawa? Ikaw nakatingin lang. Mas may nakikita niyo yung, mas may maganda to. Minsan, di ako nakikinig eh. Pag na-realize ko na, tama si Bay. Sige, ikaw naman ba? Yun ang mga ideya mo. Ganun lang. So, minsan, mangyayari yun eh. Magkasama po lagi sa trabaho. Oo, magkasama kami, tatlo kami. Partner kami dalawa. So, may mga Pinoy pa ba sa pinagtatrabaho nyo ngayon na nagkasama nyo? Or dalawa lang po kayo? Kung scaffolder lang ngayon, Oo. dalawa lang kami Pinoy sa company namin. Okay. 5 Indiano. Okay. Pero doon sa pinanggalingan ko, marami, puro Batanggenyo. Shout out sa mga Batanggenyo na kasama ko dati, mga idol. Yun. Isa sila sa mga kasama ko dati na super pabait naman. Sana siya, papasyalan nyo sila. Oo naman. Sa Dublin. Dublin. So, ayos siya mga yan, mabait. Oo.
At least, di ba? And then, ayun nga, sa first, kung natatandaan nyo, di ba, yung first interview natin sa kay Kuya Ronaldo, hindi ko pa siya kilala, no? Pinay-squad folder, kasama niya sa bahay. So, nakita ko yung iba sa kanila. So, I'm happy pa rin naman na, di ba, may mga nakakilala tayo ngayon, may mga katulad niyo, Kuya Jason, na nag-uusbungan pa rin, bago-bago lang. And marami na rin talagang skilled worker na nangangailangan Madami pa hindi lang sa scaffolder. construction, kumbaga. So, it's good to know na dumadami ang mga katulad niyo na nagtatrabaho dito sa Ireland. Kasi ang daming housing project, ang daming mga project dito sa Ireland na kailangan nga. Like plumber no? Sabi nga, di ba? Marami yung housing. O, di marami din trabaho sila. Kung maraming ganyan, marami. Marami. Tama. Yun nga, plumber nga, na ano ko lang, yesterday yata yun na. Sa Limerick. Ay, di ba, Kuya, di ba meron din kayong yung sa nung Facebook, nung nakarang araw? Plumber Yun nga, yung plumber, yun nga. Yun ang gusto magpapunta sa inyo. Kung gusto samahan ko kayo. Marami sila. Isang compound. Sa Qatar. Sila ba galing Qatar? Galing sa Pero Qatar. 1 year siya, Shout di ba? out, bye. And then nga, kami, kusap ko niya kasi yung mga kaibigan natin, and then sinasabi nga nila mga plumber, kasi nga, maraming kailangan na na tao dito kasi marami pang pinagagawa ang government. So, ibig sabihin, the more na may ganyan job, mas marami kailangan na mga Pinoy or ibang mga plumber from a different places Yung din. ko sa news sa Ireland, kailangan nila ng skilled worker na 200,000. Yun, 200,000. Grabe, no? Oo. Kaya hindi ako magkakamali na nakikita natin. Alam naman ni Kuya Ronaldo to yung Manpower Agency. yung Manpower. Di ba? Ako naman, ang sinishare ko lang. Hindi naman galing sa akin yun. Kumbaga nakita ko lang sa post ng isang tao. Isinishare ko lang. Kasi sino naman mag-share, lagyan mo lang ng caption. Pag-apply na kayo, nandun na yung email, nandun na yung address, may number na. Ang problema lang sa ating mga aspiring na nag-apply, yung gusto mag-apply, nagtatanong pa how to apply, sir, mag-PPM ka, mag-PPM pa sa akin. Paano sir mag-apply? Nandun Which na is yun. nakalagay na naman yung email doon. So na. Nandun naman yung lahat. Nandun na lahat ng Lahat ng details naman. Details At napag-usapan natin ito sa live, which is, hindi naman namin kayo binabash or pinapagalitan. It's just like, everything is there naman talaga. Hindi na namin kailangan. Siyempre, tutulong pa rin naman kami na kausapin kayo, pero hindi, sobrang dami namin ginagawa rin dito at nagkatrabaho. So, hindi natin ano lahat kasi. Mapiplease lahat. Kasi yung Gawin, time natin, answer. kahit dalawang araw yung pahinga natin kasi may pamilya din naman tayo. Sa oras ng trabaho, Monday to Friday, busy tayo eh. Busy Busy talaga. Oo, sobra. Tulad niya, buti tayo busy. Yung isa dito, hindi ko alam, parang Ilang- busy-han to eh. Hindi, baliktad sa kanya, yung 5 araw day off sa kanya. 5 araw day off. Yung siya busy. Yung nasa work siya, hindi siya busy. Nagkataon lang. Nakakatawa na. Bigyan natin ng si Kuya Joms the Wonder. Ano ba ang buhay natin dito sa Ireland, Kuya Joms? Ilang taon na ba kayo dito, Kuya Joms? sa Bali, Ireland? magto-20 na din. 2006 ako pumunta grabe dito. naman. So, hindi mo tagal na din. Okay. So, I'm citizen na din. Ayun. So, nakapag-wonder na talaga. Hindi naman. Ang pagpagiging wonder nyo ba dito lang sa Ireland or ibang bansa rin? Ibang bansa din dito sa Europe, like Italy, gano'n. Nakapunta, na-try din i-explore yung ibang bansa, not only Ireland. So inyong sa inyo bang social media, like ano ba more like na pinapakita nyo na in-expect kung manonood sila, ano ba yung mga binibigay nyo sa kanila? Bali, ano lang naman yun, yung sa akin naman, yung so parang ano lang naman, recreational lang naman yun. So hindi naman yun like, ginawa ko yung page ko para kumita or something. Parang documentation lang about sa nangyayari dito, napupuntahan ko dito sa Ireland. So, mostly in-explore ko is hiking, tapos try yung mga pagkain locally, ganun. So, pag day off, ang buhay ko talaga dito is like, pag pumunta dito is noon, is like work, then kung pag may time, gumala, akyat sa bundok, pumunta sa mga probinsya. Ayun. Sarap naman, no? Kaya parang napakadami, no? Parang gusto ko lang ng 5 araw. Kaya, day off na lang kaya rin. Kasi iba rin yung, ang work nyo rito, Kuya? So, bali, yung work ko dito as official is a healthcare assistant. So, dahil sa condition so nasa admin ako sa government mental health. Sa trabaho. So,
nasisingit nyo pa rin yung gano'n. Which is ito yung sasabi natin kanina pa na work-life and balance. Mag-work tayo, and then may mga ganang bagay. May tamang pahinga, or yung pag-fishing na sinasabi nga ni Kuya, no, ni Kuya Ronaldo. And then, syempre, yung makipag-mingle sa mga tao, more likely. Kasi kailangan talaga yan. Hindi, dito kasi sa akin, we're so lucky na... Swerte talaga. Oo, na ganito yung buhay. Hindi siya madali. Hindi naman namin sinasabing madali ang buhay sa Arla. Mahirap din, syempre. Pero may mga chances din kasi talaga compared sa iba na we can still manage. Nakapag-merienda pa nga tayo, di ba? Sabi nyo na. And then, ang ganda na nakakapasyal. Tama ba? So, Kasi dito kasi, lalo na ako sa HSE, ang pinopromote kasi ng HSE yung work-life balance. Tapos na hindi fully loaded yung staff para ma-execute nila yung trabaho ng maayos, especially dealing with patient kasi. dealing with the patient. So maganda rin nila. Advocacy. So ano bang this coming meron ba kayo pupuntahan na medyo sa mga sa mga napuntahan niyo, may mga ba kayo na talagang parang yun yung pinaka nag-boom ang Jom Wonders, parang mas nakilala kayo, may mga ganun ba? Hindi naman kasi yung mula nung nag-start ako mag-content, bali wala naman nag-boom kasi gusto ko lang i-share kung mga ganon. So yung mga magagandang puntahan dito, kung ano magagandang puntahan dito. So unang in-explore ko dito yung Wicklow Mountain, mga ganon. Tapos sa Milan, mga churches, nila yung mga cathedral, mga yun. Dito sa Ireland, ano yung pinaka-the best? Bukod sa Wicklow ba, sabi niya? Ang the best dito sa Ireland puntahan is yung like, yung Cliff of Moher. Sama naman kami dyan. Of course. At saka yung sa Northern Ireland. Makalayo-layo naman kami. Pwede kayo ng travel guide. Tourist guide na to. Giant Causeway. Tapos yung maganda pumuntahan yung yung Waterford. Sa Waterford. Ano meron sa Waterford? Bali yung nila doon, maganda yung sa may... Waterford Abay. Puntahan yung natin yan. Cliff Walk. Sa Waterford. Napunta ko na ba yan? Hindi pa yata Pero may video kayo doon. Donmore East. Sa? Donmore East. May sa mahaba doon na cliff walk na pwedeng... Sa Waterford yan. Waterford. At saka yung Mahon Falls nila. Ganda akyatin. Oy. Inakyat ko more from Mahon Falls. Medyo mataas Almost 4 hours. 4 hours. Talaga kayo? Nag-hike talaga kayo? Gusto ko hindi naman professional hiking. Ano lang. Chill lang na paglakad. So, kapag ginagawa nyo to, kayo lang o kasama niyo yung family nyo? Nung pumunta ako sa Mahon Falls, mag-isa lang ako nakyat 4 hours. 4 hours talaga. Talaga pinili nyo, no? So, 8 hours yun. Bumalik pa kayo. 4 hours, the loop. Ay, the loop na. Kala ko 4 hours papunta. Para siyang sa Hope na ikutin mo. Ikot lang. Nakaikot ako sa Hope. Okay, so maganda nga naman kasi for your health Health mo. Maganda Diba? kasi benefits niya kasi fresh air tapos nag-exercise ka pa. Yeah. Tapos parang nare-refresh din yung mind mo dahil habang naglalakad ka tahimik tapos yun. Oo. Maganda talaga. Okay, so iba Parang rin naglalakad talaga. sa ulap. Kasi papasok yung mga lamig. Bubuga ka na. Sarap. Oo, lalo na pag malapit na yung, malamig na ngayon. Lamig na. Lalo lang lalamig pa Pero yan. kasi pag pag nag-hiking ka, kahit gaano ka lamig, kung nag-start ka na maglakad, Nawawala. minsan Nawawala. napapawisan ka din. Papawis ka din. Yun pala, Kuya Joms, the Wanderer. Gusto nyo palang mapawisan, sumama ka sa amin. May kasamang putik pa yun. Swimming pool. Swimming pool. Yun eh. So, iba talaga, di ba? Kahit iba-iba yung ating jobs, pero at the same time, we still have this time na mayroon talaga mingle sa social life natin. Okay, that's really good to know. Actually, dito yung magiging namin, podcast namin kay Kuya Joms. Kasi we'll do another one, the longer version. Kasi marami pang pwede sabihin si Kuya Joms. Marami yan. Marami pa itong binabato. Konti lang itong kasi, as I said, sabi nga namin kanina, ulit-ulitin ko, actually, mas maganda pa nga hindi pinaplano eh. Oo. Kasi it happened eh. It happened on the spot eh, di ba? Walang drawing. Wala! Kasi, ilang beses na tayo, Kuya, di ba? Nag-usap tayo last time eh. Di natuloy yun eh. Nag-comment lang dun sa sa nang aircon, maya-maya nandyan Parang lumipad. Hindi ako maniwala. Hindi, pagbasa ko ng comment, nandyan na daw siya. Hindi ko pinansin kasi wala naman eh. Sabi ko, Tsaka, ba't parang nandyan na agad? Maya-maya nag-message, nandyan na nga, nakita nito sa labas. Talaga. Oo, yun, Tunay nga. Nagulat din ako kasi si Kuya Ronaldo nag-post ng nag-message sa photos. Tapos,
Kuya Jongshun Tapos, tinignan ko yung yung aking Facebook, yung notification kung meron ba ako nakaligtaan. Baka mamaya may babasahin ako, may sasagutin akong sa mga kababayan. Nakita ko to. Nag-uusap na kayo dun sa group mo. Comment section. Sabi ko, ano nangyayari? So, totoo pala. So, yun. So, hindi siya planado itong mga to. Pero masaya ako dahil nga napagbigyan tayo ni Kuya Jason na ma-interview siya kahit paano. And then, at the same time, Kuya Jobs and Pinoy Scaffolder for the first time nakita rin kami in person. Lagi kami nag-uusap ni Kuya, di ba? Sa live, sa text. Pero hindi pa kami talaga nag-usap na, ito, Ay, matagal ang plano. Nakarampang taon yun. Tulad sa akin, ang naka-update lang sa akin, shoutout pala sa misis ko sa Dubai. Yun. Yung misis ko, nakapalo kay buhay hindi ko na in-expect nga, at least personal nga, nakita-kita. Kasi kung anong magandang nakita sa mga pinopost mo, mga in-interview, yung misis ko lang magsabi, may dun si Boy Alan, puntahan nyo dun. Mga gano'n. Sa misis ko lang naka-update sa akin. Yun. Nakakabot na pala tayo ng ng ibang bansa. Actually, totoo lang, we're trying to, hindi lang sa Ireland kasi sabi ko, marami pa rin kasi tayong kababayan talaga sa OFW, more like me. Sa Middle East part, more likely. Kasi ang dami talaga doon na, kamusta ang buhay? Ang gusto natin i-share na kamusta ang buhay natin sa ibang bansa din. Hindi lang sa Ireland. Kasi ang Ireland, alam na natin to, alam ko na to. Pero yung iba naman na outside Ireland, like Europe or Middle East. So, ano ba ang buhay nyo doon? Ano kung mahirap? Pero, may mga rin naman, magaganda rin naman pong nangyayari, di ba? Hindi lang naman puro, pero ngayon, so far, Kuya Jason, ang asawa nyo nasa Dubai. Nasa Dubai. Do you have, plan na makasama pala siya dito sa Ireland? Kapag mabigyan ng pagkakataon, Bakit hindi? kukunin talaga. Pero gusto niya talaga dito. Gusto na nga niya punta dito. Sabi ko, mahirapan pa tayo kasi bago pa lang ako. Sabi niya, step by step muna. Sabi niya, step magaling ito plano step by step lang kasi mahirap na mag-advance tayo. Malayo pa yun. Pero yeah, you have this naalis. Pero maganda talaga magkasama. Isa na lang may pamilya. Ako kasi, yan ang plano ko nung una pa lang mga ilang taon. Ngayon, nag-invest kami naka-invest na kami sa bahay ni Mrs. Nung last year umuwi ako, dito lang pala, hindi pala last year, bago ako bumalik, nakabili kami ng bahay, lumang bahay. Tapos pinagawa ni Mrs. binago. So shout out kay Mrs. Napakasipag niya. Yun. Awan ng Diyos ngayon, mag-iisang linggo na sila nakalipat. So, magandang Pasko, may bagong bahay. Yun. Salamat sa Panginoon. Galing. Diba? Sipag at tiyaga lang. Masipag yung Sipag, tiyaga at paniniwala lang. Sa plano. Basta walang disyo. Wala. Di mo wala yung pera. Pagkada sahod, yung sahod, siguro naman mga 5 minuto pa, lumipad na. Ganun tayo ba? Ganun talaga. Pero sabi nyo, kayo naman kasi may pinaglalaanan naman. Tsaka iba-iba naman tayo, depende sa mag-asawa yan ang usapan. Ako naman, yung asawa ko, alam ko naman kung paano tumawak ng pera, maayos naman. Lahat padala. Walang problema sa akin. It's really good to know na kanya-kanya naman na may ganyan. For sure, Kuya Jason nga said, plan kayo ni Mrs. Si Kuya, ang tagal na to dito dito na yan. Okay na siya yan. Sabi ko na yan, Irish na Dito na nawala yung buhok. Pumunta ako dito, mayroon pa yan. Siguro kung nasa Saudi pa kami, baka wala na rin kami yung buhok ni Bay. Ito na yun, napakainit. Actually, galing din ako ng Taiwan. Napakainit talaga to. Mainit ka sa mainit. Ang buhay doon, grabe pang mapapaiyak ka talaga. Alas 7 pa lang ng umaga, napakainit na. Yung tinatawag na humid. Walang hangin. Pagkatapos sumaligo, basa ka. Pawis ka na. Humidity. Parang yung galing ka naligo ng dagat, yung paghaon mo. Ayan. Parang times dry na. Times 10. Pati suot, dry na agad, no? Ganun talaga. So, salamat doon sa kasama ko. Na actually yung wala dapat ako dito, sir. Nasa Saudi na ako noon. Umalis ako. Tinawagan lang ako ni Ma'am Sol na nandito yun ang agent namin. Umayo yung isang kasama namin, nagpunta ng New Zealand. So, ako yung pinalit. Tapos, nagdesisyon ako. Ikaw, sabi sa akin, kung gusto mo pa rin mag-apply, kung sa akin, tanggap ka na. Ikaw, nasa sayo yan kung tatanggapin mo pa hindi.
tinanong ko naman yung asawa ko, ano kaya uwi ako? Tumingala ako sa langit, sige, bahala na. Dahil alam ko para sa sarili ko, parang ayos naman. Sa medical naman ay okay ako. Awa ng Diyos magtatatlong taon na ako ngayong January. Congrats ulit. Salamat. May bagong bahay na, magtatatlong taon pa, malapit na maging citizen. Malapit na maging citizen yan. Citizen, hindi ko na Dalawang taon na lang. hindi ko na pinangarap yung citizen. Well, mahirap magsalita kuya. Kasi wala naman yung, kung nandito yung pamilya ko dati, hanggang siguro mga stampor lang para freelance tayo. Talo pag ano na talaga, dumating na pwede na kayo talaga. Ayaw pa rin kayo. Nabago na yan, naka-invest na kumbaga nag-back to zero na napapunta na lang sa pangarap namin. namin. Dito, may meron na kayo Hindi tayo magsalitahan tapos pero sa akin, okay na siguro mag-ipon lang pang business. Kasi hindi ko rin plano na habang buhay malayo sa pamilya ko. Oo naman. Sino ba? 40 na ako ngayon, so may swerte na ako mabuti ng 60. Ano pang ano ko sa aking mga anak, di ba? Sa asawa ko, wala na. Hanggang sa mga asawa, nasa abroad ka. Ano mo yung pera kung hindi, habang buhay ko malayo sa kanila. Okay, that's really good. Ayun, maraming po salamat sa inyo, Kuya Jason, Kuya Ronaldo, Kuya Jones. Salamat, sir. Sa lahat ng mga binigay niyong stories na ano ba yun, may kapupulutan tayo ng aral. And before we end this, maybe you want to shout out your or whatever. Shout po kayo. Shoutout ko yung mga tropa ko dyan sa Dubai. Sila Ninong Perde, lang Coach Sigani, Coach Ryan, yung asawa ko, sila Bay Kirby. Pati na yung pamilya ko nasa Pinas, saka yung anak ko. Ayun, thank you so much. Salamat. Kuya Ronaldo, Oy, Pinoy Scaffolder, follow na! Shoutout sa aking mga dating kasamahan doon sa Dublin na dating mga kumpanya na puro sila Batanggenyo. Well, ako hindi naman talaga ako Batanggenyo Taga Quezon ako pero salitang Bisaya. Naintindihan mo na. Sa aking asawa na masipag, shoutout sa'yo. Mag-ingat palagi. Salamat at may blessing. Dumating sa ating buhay. Sa aking mga tatlong Marias, mag-ingat kayo palagi. Mag-aaral mabuti. Huwag magbulakbol. Pwede magbulakbol, huwag lang makita. Sabi na tatay niya yan. Kuya Jones. Teka, pala Scaffolder. Ano yun naman yung nyo? Yung page mo. Yung page ko, hindi ko naman ginawa para kumita yan. Alam ko namang hindi lang basta nakita sa Facebook. So, ginawa ko yung page na yan para naman sa buhay ko sa Ireland. Kaya, hindi ko yung nilalagyan ng kung ano mga picture, yung kung ano-ano. Yung nilalagay ko dyan, yung mga kaganapan dito sa buhay na aking pagtrabaho, diba? Pagbubuhat ng bakal. Pagbubuhat ng bakal araw-araw, yung magtrabaho ko ng 5 oras. 3 oras. 3 oras. Sa Gaganyan lang, isang hagdan lang na maraming galit. Karamihan yung mga ibang lahi. Anyways, Kuya Jones, it's your turn to shine. Shoutout kay Miss dito pa rin ako sa Carlo. Tumakbo siya rito, hindi namin alam. Wala sa plano. Hindi niyo sinabi. Hindi alam. Nasa work siya kaya hindi nakasama. Kaya nga explorer Explorer. Kahit siguro nakatira tayo sa Wicklow or Waterford, pupuntahan to. Ayaw, pwede. Nasa Gulin, baka puntahan din tayo. Next week, sa Sligo. Sligo? Binball bin, akyatin namin. Ayun. Talaga, hindi na titigil sa bahay, no? Lakad pa rin. Hindi, kung masaya naman kayo sa ginagawa nyo, why not? Diba? Nag-i-enjoy kayo, diba? So, ayun, kuya, sige, sorry na, ko yung naputol kayo. Hindi, okay lang. Yun naman. Yun lang. Follow din nyo. Jones Explorer. Jones Wanderer, pero ano lang yun. Jones the Wanderer. Pang document lang yun. Document. Yun, depende naman Sa akin mga sineshare ko, mga about na sa trabaho Mga idea lang ba kung paano sila mag-apply. Hindi naman pag ginawa natin page yan para kumita. Bonus na yan. Alam ko nang hindi naman basta kikita dyan. Yun. So, sa mga nice mag-apply, isipagan lang. Apply lang na. Mas marami kang send ng email, mas marami kang chance na matanggap. Diba? Okay yung mga Huwag kayong magsawa. Magpaginaan ng loob. Magpaginaan ng loob dahil kami nanggaling naman dyan. May iba kasi sumusuko, wala daw reply from the company or the in-email. Yung may nag-comment nga doon pwede ba sir dyan yung elementary high school lang? Ako nga elementary lang Subukan mag-try ka kasi ako nga hindi naman kagalingan, hindi gaano karamihan ng experience, nakarating ako dito. Nagtiwala lang tayo sa ating mga kasamahan na napagtanungan, higit sa lahat. Si Bay Jason na diba? Na-stop yung experience niya pero mas marami pa rin. Mas maraming mga galing sa totoo lang. Nako,
kumbaga kinder pa lang sa larangan ng aking trabaho. Totoo yan. Mas marami magagaling. Pero sila ngayon, hindi pa rin nakaalis. Nandun pa rin sa Pilipinas. So kaya ika nga, sipagan mo lang pag-apply. Dahil swertihan lang yan, ika nga eh. Tingnan mo siya, mas magaling siya, hindi nakaalis. Ako, kumbaga baguhan pa lang ako. Mas masipag mag-apply. Nakachamba kahit pa paano, di ba? Sinamahan ng swerte. Swerte na may kasamang sipag. Kung makasa ka sa swerte, baka bulok na yun. Nandun pa sa taas, hindi pa pumatak. Baka pati butik yung Inaagaw na ng ipis. Sipag at lakas ng loob ay hindi Oo. Ganun. Kaya hindi ako magkasama-kasama itong mga ito. Mga content creator talaga sa mga ito. Ganun magsalita itong mga ito. Pero maraming po salamat ulit sa inyong tatlo sa binigay nyo sa Boy Ireland and sa mga nanonood sa atin dito sa Boy Ireland. Please, sabi nga nila, keep doing what the best for you guys. Keep pushing yourself. Yun lang naman sabi namin. Lumbang kami sa mga ganong nangyayari sa inyo ngayon. But we push ourselves na huwag magpanghinaan ng loob, magtiwala sa Diyos. At continue lang para sa pamilya. Yung goal nyo, yung number one doon, yung achievement na bakit ba kayo pupunta sa ibang bansa? Para magsaya? Hindi naman para magtrabaho para sa pamilya. So yun yung natin, natutunan natin sa mga katulad nila dahil tayo, bago lang din tayo sa mga ganitong gawain, pero we learn a lot of things because of them. At nakakatulong to mga to, for sure, nakakatulong. Oo, meron akong 2 followers na dahilan daw sa share ko. Yun, diba? So, Nag-sign ng contract na sila. So, nakita ko lang sa chat, Boss, sir, maraming salamat dahil sa mga share ng post mo. Nakasign na akong kontrata ngayon, di ba? Sa simpleng paraan lang. Kasi asarap sa loob ko yun. Na nakatulong kayo. Hindi man kayo yun, pero na-share nyo, kahit share lang. Nakakatulong, di ba? Pwede natin pag-share. Pininit mo lang yung isang boto na share. Tapos, di ba? Tapos, ang laking buhay, ang laking bagay na may buong pamilya nyo, di ba? Pero anyways, keep sharing. Pag may mga ganyong news na kami na-share, puntahan nyo lang. Huwag na kayo magtanong muna kung magkano yung kita. Magkano sa akin. Huwag po ganun. Hindi ganun ang kung qualified ba kayo, i-push nyo muna yung trabaho kung makukuha kayo. Huwag po yung magkano po kikitain dyan. Kasi kung may passport ka naman, may certification ka, may tamang experience ka, kahit wala kang ex-abroad, swertehan lang ang pag-apply. Kaya tema ko, sila mas magaling, di ba? Nakaswerte ako. Ano yung buhay? Swertehan lang. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang. Tama. Tama. Ayun nga, maraming po salamat guys sa mga hindi pa nag-follow, subscribe sa Boy Ireland, please do so. And like the smash button, smash the like button there. And balik tayo tayo na. Anyways, comment lang kayo kung gusto nyo. May mga tanong kayo about scaffolder, anong mga agency, yung mga pinuntahan ng mga to, about healthcare, Kuya Joms, yung mga yan. Basta, mag-message lang kayo. We will try to answer all your questions, syempre, sa Boy Ireland. And and concerns, guys, PM me, and then we'll look after that. And maraming po salamat. And I just wanna thank, alam ko for sure, matagal na to bago nyo nakita, pero we were growing here sa Boy Ireland. We are 5,200. So, thank you so much sa inyo, guys. Thank you so much. Hindi dahil sa kanila, sa inyo, hindi namin makakamit itong 5,200 followers. Baka matumbas na nga ito actually. Pero maraming po salamat. Sana nag-enjoy kayo sa aming mga content dito sa Ireland. And please, follow them as well. Okay? And mabuhay kayo, mga kababayan natin, OFW, kung nasa man kayong dito sa mundo. Bye-bye. Salamat po. Bye! Thank you.